My brothers, my sisters, Mga kapatid ko, we are living in the very last days. tayo ay nabubuhay sa pinakahuling mga araw. Our presence here Ang ating presensya ngayon is for one purpose, ay para lamang sa isang layunin, the preparation for the coming of the Lord Jesus Christ. sa paghahanda sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Because there is a dreadful day that is coming. Dahilan merong kakila-kilabot na panahon na darating. And the God of heaven doesn't want any one of you to be caught in that day. At ang ating Diyos sa langit ay hindi niya nais na kayo ay madatnan na hindi handa. For God loves the world. Sapagkat iniibig ng Diyos ang sanlibutan. He loves the world. Minamahal niya ang buong mundo. It doesn't matter where you come from. Hindi ito iniisip kung saan man kayo nanggaling. It doesn't matter who you are. Hindi ito nagsasabi kung sino man kayo. God loves you. Mahal kayo ng Panginoon. And knowing there is a dreadful day that is coming, Yamang nalalaman natin na merong kakilakilabot na araw na darating and for your salvation, at para sa iyong kaligtasan, He sent His only begotten Son. sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. He came down Siya'y pumarito to pay the price. para magbayad ng halaga. Because the soul that sinneth, that soul shall surely die. Sapagkat ang kaluluwa na nagkasala ay ang kaluluwang yon ay mamamatay. And the whole humanity sinned in Adam. At ang buong sangkatauhan ay nagkasala kay Adan, kasama ni Adan. And we became all guilty by representation. At lahat tayo ay naging makasalanan dahilan sa bilang kaugnay tayo kay Adan. All of us, Lahat tayo, guilty by representation. tayo ay may kasalanan. And the blood needed to be shed that was innocent. At ang kinakailangang dugo na kinakailangan ay tumigis ay isang inosenteng dugo. And the God provided that. At ang Diyos ang siyang nagbigay ng ito. Christ died Si Kristo ay namatay and died for you at siya'y namatay para sa iyo and died for me. at para sa akin. The song that our sister sang. Kagaya ng awit na inawit ng ating kapatid. If you understand that, Kung iyong naintindihan ang bagay na ito, then you are on the right path. ikaw ay nasa tamang landasin. This morning, Sa umagang ito, I want to bring by the grace of God gusto kong dalhin sa biyaya ng Diyos a very simple message. ang isang napakasimpleng pangusap o mensahe. I don't want to make things sophisticated. Ayaw kong masyadong maging komplikado ang mga bagay. It's the gospel time. Ito'y ang ebanghelyo lamang. The gospel just means the good news. Ang ebanghelyo ay siyang mabuting balita. To know the good news, Ang malaman ng mabuting balita, you need to know the bad. dapat mong malaman ang pangit To appreciate the good news, para matanggap mo o magpasalamat ka sa mabuting balita. you need to know what you would have been if you didn't receive that good news. Dapat mong maintindihan kung hindi mo matatanggap ang mabuting balita nito. And if I can entitle it, At kung aking bibigyan ito ng pamagat, I would just say the plan of salvation. sasabihin kong ito'y plano ng kaligtasan. That's what we're going to talk about. Yan lamang ang ating bibigyan ng pansin. The plan of salvation. Ang plano ng kaligtasan. Jonah chapter 2, Aklat ng Honas, chapter 2. yeah. Verse 9. Talatang Siyam. I use the King James Bible, will you please, if you can? Thank you.
But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pagpapasalamat, aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. Salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. It's not of Brother Amand. Hindi ito galing kay Brother Amand, It's not of Pastor Edgar. hindi ito kay Pastor Edgar, It's not of William Branham. hindi ito kay William Branham. Salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay galing sa Panginoon. In Deuteronomy, they tell us Sa aklat ng Deuteronomy, there nagsasabi is sa atin, only one Lord God, meron lamang nag-iisang Panginoong Diyos. no one else. Wala nang iba. And that's the God of Israel. At yan ay ang Diyos ng Israel. I can preach, Kaya kong mangaral, but only God can save. ang Diyos, ngunit ang Diyos lamang ang makakapagligtas. We can pray for the sick, Pwede tayong manalangin sa mga may but only God karamdaman, can heal. ngunit ang Panginoon lamang ang magpagpapagaling. Therefore, Magkagayon, all glory and honor lahat ng kapurihan at karangalan must be given to God. ay may bigay lamang sa Diyos. Never make a mistake. Huwag kayong magkakamali. Don't give me any portion of the glory. It all belongs to God. Huwag nyo kung bibigyan ng anumang kalawalatian, ito'y lahat ay para sa Diyos. He is the one who saves. Siya lamang ang nagligtas. But salvation to come, for it to come, Upang ang kaligtasan ay dumating, people have to hear the word of God. ang mga tao ay dapat marinig ang salita ng Diyos. For them to hear of the word of God, Upang marinig nila ang salita ng Diyos, they have to be someone to preach. dapat merong mangangaral. And for there to be someone to preach, At upang merong mangaral, God has to send him. dapat merong isugo ang Diyos. So I stand here by the commission of God Ako'y nakatayo ngayon sa to pamamagitan ng preach komisyon the sa Diyos word of God upang ipangaral ang salita ng for the Diyos salvation of the people of God. para sa kaligtasan ng tao ng Diyos. That word has to be 100% the word of God. Dapat ang salitang yun ay 100% salita ng Diyos. 99.99% is not the word of God. Ang 99% ay hindi pa rin salita ng Diyos. It has to be 100%. Ito'y kinakailangan 100%. Then how are we gonna know it's 100%? Ngunit paano natin malalaman na ito'y 100%? Anyone can preach. Sino man ay pwedeng mangaral. But what we preach Ngunit ang ating pangangaral has to be confirmed by this book from page to page. Ngunit ang papangaral ay dapat patunayan ng aklat na ito. Why this book? Bakit ang aklat na ito? Because every word is given by the inspiration of God. Sapagkat bawat salita ay hiningahan ng hinga ng Diyos. Then why do we have to trust this God? Ngunit bakit natin dapat pagkatiwalaan ang Diyos na ito? Because the word of God is just a main subject of worship. Ang salitang Diyos ay hindi lamang ibig sabihin na isang bagay na dapat sambahin. Who is this God? Sino ang Diyos na ito? That whose word I have to trust. Na ang kanyang salita ay pwede kong pagkatiwalaan. Why not Buddha? Bakit hindi si Buddha? Why not Muhammad? Bakit hindi si Muhammad? There is so many gods Napakaraming mga Diyos. according to the world. Ayon sa sanlibutan, Why trust this God? bakit kailangang pagkatiwalaan ang Diyos na ito? As we say, oh, glory goes to Him. Habang sinasabi natin ang kailulati na dapat mabilik sa Kanya, From the beginning, we said there is a dreadful day that is coming. sinabi natin kanina na merong kakilakilabot na araw na darating. We need to read it in
Malachi chapter 4, Mababasa natin ito sa Malakias 4, verse 1. talatang 1. For behold, the day cometh, thou shalt burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that he shall leave them neither root nor branch. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Amen. That day is coming. Ang araw na yun na darating. The second verse, Ang pangalawang there is a versikulo but, ay nagsasabi na merong ngunit, and exception. But meron siyang sinabing ngunit. But unto you Ngunit sa inyo that fear my name. na natatakot sa aking pangalan. But unto you that fear my name Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan. shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Certainly there is a day, and that day is coming. Totoo ng araw na yun ay may darating, at yun ay, On that day there will be two groups. sa araw na yun ay meron dalawang grupo. The wicked, Ang masama, the proud, ang mga palalo, and the God-fearing people. at ang mga natatakot sa Diyos. One group Isang grupo will face the wrath of God, ay haharapin nila ang galit and ng the Diyos. other group Ang isang grupo naman will enjoy the righteousness of God. ay kanilang tatanggapin ang kagalakan. I don't know who will belong to which group. Hindi ko alam kung sinong mapapunta sa iba't ibang grupong ito. It's up to you to know where you will belong. Ito'y nasa inyong kamay And kung you saan need kayo. to know before you leave this world. At kailangan nyong malaman ito bago kayo For umalis there sa is no mundong ito. salvation after death. For there is no salvation after death. Sapagkat wala ng kaligtasan pagkatapos noon. Then, if this God we have to trust Kung ang Diyos na ito na dapat nating pagtiwalaan, doesn't want anyone to die, hindi niya ninanais ng sino man ay mamatay. if this God we trust Kung ang Diyos na ito na ating says He pinagtitiwalaan loves the world, ay sinasabi niyang mahal niya ang buong sanlibutan, why will He let the people bakit niya pahintulutan ng mga tao face His wrath? na na harapin ang kanyang galit? Why? Bakit? He is good. Siya ay mabuti. He should just save everyone. Pwede niyang iligtas ang sino man. It's true. Di ba? He is a good God. Siya ay mabuting Diyos. He is a loving God. Siya ay mapagmahal na Diyos. It's true also Ngunit totoo rin naman, that He is a righteous God. siya ay matuwid na Diyos. There is a gift that is given each and everyone that is a free will. Merong ibinigay na regalo sa atin sa bawat isa, yan ang ating kalayaan ng pagpili o pagpapasya. He will never force anyone. Hindi niya pupwersahin ang sino man. All He asks is for us to preach His word. Ang kanyang hinihiling lamang ay ipangaral ang kanyang salita. The choice is yours. Ang pagpili ay nasa iyo. The word we preach, Ang mga salita na aming pinapangaral, which is the good news, na siyang mabuting balita, is that God has provided salvation for each and everyone. na ang Diyos ay may inilaan na paraan ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Each and everyone. Para sa bawat isa. That's why it's written,
Yan ang Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. kaya't nasusulat, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Whosoever believeth Ang sino mang sumampalataya shall have everlasting life. ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It doesn't say of the Philippines, of Australia, or of Israel. Hindi sinasabi ko ito'y sa Pilipinas o sa Australia o saan man. Whosoever, Kung sino ang male or female, babae o lalaki, whosoever believeth, sino man ang mananampalataya, but you have to believe the word of God. ngunit dapat mong sampalatayanan ng salita ng Now, Diyos. let's dig in. Ephesians chapter 1. We'll read from verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Purihin nawa ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. We'll stop at there first. We will continue. Don't close your Bible. We are blessed with spiritual blessings. Tayo ay pinagpala ng mga makalangit na pagpapala. It's not about the material things. Pag-usapan natin ang mga material na mga bagay. The material things, you'll have them today and tomorrow you'll have nothing. Ang mga material na bagay na meron ka ngayon, bukas ay wala na ito. For me, material things, I don't say they are the blessings or emphasize on that. Para sa akin, ang material na bagay, ay hindi ko sinasabi itong pagpapala at ayaw kong magbigay ng labis sa diin dito. Because in Matthew 4, the devil said also, I give to whosoever worship me. Sapagkat sa Mateo 4, sinasabi rin ng Diablo na ang mga bagay na ito ay aking ibibigay sa iyo. He told the Lord that. Sinabi niya ito sa ating Panginoon. The Lord didn't disagree. Ang ating Panginoon hindi But tumanggi. he cannot give the spiritual blessings. Ngunit hindi niya kayang ibigay ang mga espiritual na mga pagpapala. And these spiritual blessings were given before the foundation of the world. At ang mga makalangit na pagpapalang ito ay inihanda na bago pa itinatag ang sanlibutan. By that we understand, Sa pamamagitan nito ay maintindihan natin. this God we call to trust Ang Diyos na ito na ating paniniwalaan existed before the foundation of the world. ay nagpapakita na siya'y naroon na bago pa itinatag ang sanlibutan. If he chose you, Kung siya ay pumili sa iyo, it's not because there is any good in you, hindi dahilan na merong siyang anumang bagay na nakitang mabuti sa iyo, but he chose you before the foundation of the world. ngunit pinili ka bago pa itinatag ang sanlibutan. But hold on. Ngunit sandali lang. If he chose me before the foundation of the world, Kung pinili niya ako bago pa itinatag ang sanlibutan, when did my existence start? ngunit kung gayon, kailan nagpasimula ang aking pag-iral? How can he choose you if you were not there? Paano kanya pipiliin kung ikaw ay wala pa? Amen. That's where we have to start going. How can God choose you if you were not there? Paano ka pipiliin ng Diyos kung ikaw ay wala pa? When he chose you, Nang ikaw ay kanyang you pinili, were still in his mind. ikaw ay nasa kanyang kaisipan. Because he is God,
Sapagkat siya ay Diyos, in His foreknowledge, sa kanyang paunang kaalaman, He saw the end before the beginning. nakita niya ang katapusan bago pa ang He simula. saw the creation, Nakita niya ang paglalang, and He saw who will receive His word. at nakita niya kung sinong He tatanggap ng saw kanyang who will salita. reject His word. Nakita kung sinong tatanggi sa And kanya. because in His foreknowledge, At dahilan sa kanyang buong kaalaman, He knew you will be born in the end of the age of Laodicea. ikaw ay papanganak sa huling bahagi And ng He iglesia knew ng you will Laodicea. receive His word At alam niya na ikaw ay tatanggap sa before the kanyang salita. foundation of the Bago world. pa itinatagan sa He libutan, chose you. ay pinili ka na niya. Because He chose you there, Dahilan ikaw ay pinili niya noon pa, then He predestinated. ikaw ay kanyang itinalaga na. You're not here today Hindi ka naririto ngayon because dahilan Brother Ahmad invited you. dahil ikaw ay inimbita ni Brother Amand. You're here today Narito ka ngayon because in the dahilan, foreknowledge of God, dahilan sa paunang kaalaman ng Diyos. He knew there will be a day Nakita niya na merong darating you'll na araw face the reality of His word. na ikaw ay haharap sa The katotohanan day ng that mundong you'll ito. make the decision of your life Na ikaw ay gagawa ng desisyon sa iyong to buhay believe in Him, para sampalatayanan siya, receive salvation, tanggapin ang kaligtasan, reject Him, at tanggahin siya or seal your condemnation. at makita ang iyong kondemnasyon. The choice is yours. Ang pagpili ay nasa iyo. We're not here by chance. Hindi tayo dumating dito na baka sakali lamang. God knew it. Alam ito ng Diyos. The Bible tells us, Ang Biblia ay nagsasabi sa atin, those who are of God ang lahat ng sa Diyos, hear the word of God. dumirinig ng salita ng Diyos. Those who are of God Sila na sa Diyos, hear the word of God. dumirinig ng salita ng Diyos. Therefore, our obligation Kung magkagayon ng ating obligasyon is to preach the word of God. ay ipangaral ang salita ng Diyos. Knowing this, Sa pagkaalam natin ito, if there is a son and daughter of God here, kung merong isang anak ng Diyos na you will narito, say, that's the word of my father. ikaw ay magsasabi, yan ang salita ng aking Ama. Still in the foreknowledge of God. Ito ay nasa paunang kaalaman ng Diyos. Christ said, Sabi ni Kristo, I know myself and they know me. They hear my voice and they will recognize it. maririnig nila ang aking salita at makikilala nila ito. How can you recognize His voice if you've never heard it before? Paano mo ito makikilala kung hindi mo ito narinig sa pasimula pa? You cannot recognize the voice if you've never heard it. Hindi mo makikilala ang isang tinig kung hindi mo pa ito narinig sa pasimula. Why? Bakit? In your family, Sa iyong pamilya, you heard, narinig mo, you recognize it, nakikilala and mo, others rejected it. at ang iba ay tumatanggi dito. It's because from the beginning, Dahilan ito ay bago pa sa pasimula, He chose you. ay pinili. You were with Him. Ikaw ay kasama And niya. then we got lost At tayo nawala through our father Adam. sa pamamagitan ni Adan. And then now on our way back, At tayo ngayon ay nasa God panahon ng came pagbabalik. calling. My sons, my Tinatawag ka daughters, niya, aking anak, time na to lalaki, go home. babae, panahon na ng pagbabalik. the way back, Ang paraan ng pagbalik, as we said, gaya na sinabi it natin, doesn't depend on where you are, hindi ito nakadepende kung nasaan the ka, family in which you were born, kung saang pamilya ka ipinanganak, but the voice of God. at kundi ito'y sa tinig ng Diyos. You know, sometimes we try to force people Minsan ang ginagawa natin ay pinipilit natin ang mga tao
You'll never force a chicken to go swimming just because it lives with ducks. Hindi mo pwedeng puwersahin ang isang manok na pumunta sa tubig at mag-swimming. No. There is a story that was given of a duck's egg that was put with the hen, Merong isang kasaysayan o istorya na isang with the chicken eggs, yeah, and then all the eggs did hatch. There was ang the chicks ito ay mga and itlog the ng little manok duck. at ito'y napisa. But they could look at the little duck was looking funny. At dahilan siya ay, ang duck na ito ay kasama siya ng mga sisiw na manok. Big, different to the chicken. Medyo kakatwa ang kanyang itsura dahil ang kakaiba ang kanyang Walking like something else, you know. pag siya'y lumakad ay kakaiba doon sa mga sisiw. There was something different about it. Merong pagkakaiba sa kanila. One day, Isang araw, as they were going, habang sila ay lumalakbay, they saw a little creek, nakikita sila ng isang batis. water flowing. Isang batis na may umaagos sa tubig. The little duck started running. Ang isang maliit na duck ay nagpasimulang tumakbo. Mama chicken would say, "Come here, we don't go in water." At ang manok ay sumisigaw, And huminto the ka, little pumunta ka duck dito. get in water, start swimming. At nang siya ay napunta sa tubig, nagpasimula siyang lumangoy. I give you this example for this. Binibigay ko ang example A nito. son and a daughter of the living God. Ang isang anak ng Diyos, You may have been raised up in the Catholic Church, maaari kang ikaw ay pinanganak sa isang katolikong pamilya, in the gangster's house, in gangster's house, ay sa isang mga kagaya ng masasamang mga taong lugar, but all it takes is to hear the word of God. at ngunit ang tanging bagay na kailangan lamang sa iyo ay marinig ang salita ng Diyos. I say this to give Sinasabi ko glory sa to iyo my God. para magbigay ng kapurihan sa I wasn't born in the message. Hindi ako pinanganak sa mensahe. I wasn't born in the believing family. Hindi rin ako pinanganak sa isang pamilyang I lived a sumasampalataya. filthy life in my youth. Ako'y nabuhay na may maruming buhay ng aking kabataan. With the company of my friends, we were mocking all those people, churchgoers, Kapag ako ay kasama ng aking mga kaibigan, ay aming tinutuya ang mga until one simbahan day hanggang sa isang araw, I heard the gospel. narinig ko ang ebanghelyo. Something told me no. I have to Merong- hear again. Merong nagsabi sa akin, My friend were thinking I had another plan. ang aking mga kaibigan ay nag-iisip na meron akong panibagong I plano. lived in a town where I was very well known Ako ay nakatira sa isang lugar na ako'y kilalang because kilala of the bad life that I lived. dahilan sa masamang buhay o ugali na meron ako. And in hearing, I went again the second day. At nang aking marinig ito muli, And the third day, at sa sumunod na panahon, I gave my life to the Lord Jesus ibinigay ko Christ. ang aking buhay kay Kristo Jesus. That day, they took me that afternoon for water baptism. Ang hapong iyon ay ako ay dinala sa bautismo sa tubig. Before we get to the river, Bago kami pumunta sa ilog, the news went into the city that a man is becoming one of them. ay ang balita ay kumalat doon sa buong bayan na si Aman At ay the kasama na bridge, nila. it was like a stadium, At ang lugar na iyon ay kagaya ng isang maraming tao. full of people witnessing me being baptized. Maraming tao na nakakasaksi na ako ay binabautismuhan. They were saying, my adventure is gone too far. At sinasabi nila ang aking paglalakbay masyadong malayo. But they didn't know that the God of heaven has done the work in my heart. Ngunit hindi nila nalalaman na ang Diyos ng langit ay nagpapasimulang gumawa sa aking buhay. 1 year later, Isang taon na nakalipas, my pastor called me ang aking pastor ay tumawag sa and they say, akin I want to apologize. at sinabi niyang gusto kong humingi ng I never paumanhin. believed that you were sincere that day Hindi ko iniisip na ikaw ay sincero ng araw na because we knew you. sapagkat nakikilala kita. But now I'm convinced Ngunit ngayon ako'y That kumbinsido na ikaw God saved you. ay tunay na ikaw ay niligtas ng Diyos.
It doesn't matter what I did or where I lived. Hindi ito walang anuman kung saan ka nakatira, But kung the sino ka. mistake the devil did is to let me hear the gospel. Ang tanging bagay lamang ay ang marinig ko ang ebanghelyo ng Diyos. And that the Lord saved me. At ang Panginoon ay nagligtas sa akin. The calling of God will never change. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi magbabago. Faith comes only from the hearing and the hearing of the word of Ang God. pananampalataya ay manggagaling lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita Let's ng go back Diyos. to Ephesians chapter 1. We continue. Bumalik tayo sa Epeso. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kaloob. To the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. God knowing you will believe, Na nilaman ng Diyos na ikaw ay sasampalataya. he placed you on the path. Inilagay ka niya sa isang landas That we call now predestination. na tinatawag na pagtatalaga. All of us here, Lahat tayo dito, if we have to tell the story of how we believed, kung kukwento natin ang kasaysayan, paano tayo then you will sumampalataya, understand then you- ating maintindihan. you had to be where you were. You had to be where you were. Dapat lang talaga nandun ka sa lugar na Because that kung was saan the ikaw. path God made specifically for you, Dahilan, yun ang isang landas na talagang inilagay with ng the Diyos para sa iyo. purpose of leading you Sa layunin ng pag-aakay sa to iyo be blessed in Christ Jesus. para pagpalain kay Kristo Jesus. So we're not here by chance. Hindi tayo narito na nagpakasakali. It's not by accident. Hindi ito aksidente. The love of God Ang pag-ibig ng Diyos led you nag-akay sa iyo to be where you can be, para mapunta ka kung saan ka separated naroon. from all the noise of the world, Inihiwalay sa lahat ng ingay ng mundong ito to hear this, para marinig ito that day at the Calvary, na ang araw na yon, God of heaven ang Diyos ng langit decided to become a man, ay nagpasya upang manaog. and in that flesh, At sa dakong yon, he nailed it at the cross. He nailed that flesh at the cross, naipako ito sa krus, carrying your sins and my sin. dinala niya ang iyong kasalanan at aking kasalanan. Salvation Ang kaligtasan was sealed ay sinelyuhan at the Calvary. doon sa Kalbaryo. Not when William Branham came. Hindi nang dumating si William Branham, At the Calvary. doon sa Kalbaryo. It's there Doon where Christ kung saan si Kristo did take your sin, anak kinuha niya ang iyong kasalanan my sin. at ang aking kasalanan. All of them. Lahat sila. Reason why. Ang dahilan, When they ask, kapag sila'y nagtatanong, who do you want me to release? sino ang gusto niyong aking palayain? Wika ni Pilato. Barabbas or Jesus Si of Nazareth? Barabas o si Jesus na tinatawag That na day, Nazareth. Sa araw na yon, All the sins of Barabbas was on Jesus Christ. sa araw na yun, lahat ng kasalanan ni Barabas ay nakay Kristo Jesus. They say, no, release Barabbas. At sinabi nila, i-release si Barabas. This Jesus must die. Ang Jesus na ito ay dapat mamatay. Let's continue. Tayo magpatuloy. Verse 7. In whom, that is in Jesus Christ, Nasa Kanya'y, ibig sabihin ito'y kay Kristo. in whom we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng katubusan, ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Predestination is the good will of God. Ang pagtatalaga ay ang O by- mabuting kalooban ng Diyos. Redemption through His blood, Ang katubusan sa the pamamagitan ng Kanyang dugo, forgiveness of sin, ang kapatawaran ng kasalanan, it's according to the riches of His ito'y grace. ayon sa Kanyang kayamanan ng Kanyang biyaya. Therefore, Kung magkagayon, the grace of God ang biyaya ng Diyos, does not lead the people to live ungodly life. hindi ito mag-aakay sa tao upang mamuhay ng hindi makadiyos na buhay. The grace of God Ang biyaya ng Diyos, forgives sins nagpapatawad ng and kasalanan keeps you in the path of at righteousness. dinadala ka sa landas ng katwiran. Amen. Amen. That's the grace I know. Ang biyayang yon ay sa iyo. Not the grace, no, we are saved by grace, we can do whatever we want. Hindi No. ibig sabihin na tayo niligtas ng biyaya ay pwede na nating gawin ang anumang gusto natin. We are saved by the grace of God so that we can freely do what is the will of God. Tayo ay niligtas ng biyaya ng Diyos upang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Because we are predestinated, Dahil tayo ay itinalaga na, keep that page, let's go to Isaiah 35. We will come back here. tandaan natin ang aklat na ito. Babalik tayo mamaya. Isaiah 35. That you may understand the way the Lord put you. Verse 8. Isaiah 35, 35. 35 verse 8. Isaiah 35, not 55. Yes. And the highway shall be there, and the way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools, shall not err therein. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan. Ang mga palalakad na tao, oo, maging mga mangmang, ay hindi mga liligaw roon. No lion shall be there, no any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Hindi magkakaroon ng leon doon o sasampaman doon ng anumang mabangis na hayop. Hindi magasusumpungan doon, kundi ang nangatubos ay lalakad doon. Meaning, God predestinated, He placed you on that highway. Ikaw ay itinalaga ng Diyos doon sa landasin na ito. There is no chance, no way you can get lost. Walang ibang paraan upang ikaw ay mapahamak. It's impossible. Ito ay imposible. Once forgiven sins, Kapag ang kasalanan ay pinatawad on that road, sa landas na yon, the way that leads to glory, ang daan na papunta sa kaluwalhatian, the elect will never get lost. ang pinili ay hindi mapapahamak. Jesus Christ said, Sinabi ng ating Panginoon if Jesus, it was possible, kung sakali, even the elect kahit man ang pinili will be deceived. ay madadaya. That is if Yun ay kung it was possible. maaari. It's impossible for us to be deceived. Ito'y imposible para sa atin na tayo ay madaya. Why? Bakit?
After forgiveness of sins, Pagkatapos ng pagpapatawad ng kasalanan, God places His Spirit in you. inilagay niya ang kanyang espiritu sa loob mo. That Spirit of God cannot be deceived. Ang espiritu ng Diyos na yon ay hindi madadaya. Reason why we not just satisfied to be called end-time message believers. Yan ang dahilan hindi tayo kampante na tawagin lamang anti-message believer. We are men and women filled with the Spirit of God marching to Zion. Tayo ay mga puspos na mga espiritu ng Diyos na naglalakbay papunta sa Sion. That's why I'm never scared of people or of any doctor. You can preach anything you want. Yan ang dahilan, hindi ko natatakot sa anumang But doktrina. if Pwede it's niyo not ipangalan of ang the anuman. Lord, Ngunit kung ito'y hindi sa Panginoon, if it's not of the Lord, kung hindi ito sa Panginoon, it will never go through. hindi ito magpapatuloy. It's impossible. Ito imposible. Oh, Brother Amand, you full of yourself. O Brother Amand, ikaw ay puno sa iyong sarili. I'm not full of myself. Hindi ako puno sa aking sarili. I trust this God who said I will never get lost. Ako'y nagtitiwala sa Diyos na ito na nagsabing hindi ako mapapahamak. He prayed and he said, I lost none. The Lord Jesus Christ said, I lost none. Sabi ng ating Panginoong Hesus, walang isa man ang mapapahamak. So, if you know Kung nalalaman mo this God, ang Diyos na ito, then you will believe then ikaw ay that you were sasampalataya saved na ikaw ay niligtas unto the end. hanggang sa katapusan. Now let's go see that God. Ngayon, tingnan natin ang Diyos na ito. We know the story. I will just not waste time with reading. It's in Genesis. Alam natin ang story ito. Ito In nasa Genesis chapter 12, Sa Genesis chapter 12, God started to reveal Himself through Abram. nagpasimula ang Diyos ipahayag ang kanyang sarili He sa said, pamamagitan ni Abraham. Leave your people, Sabi niya, Abraham, iwanan mo ang iyong bayan. go to where I will tell you. Leave your people, Iwanan mo ang iyong bayan. go to where I will tell you. Pumunta ka sa lugar na aking sasabihin sa In order to get where God wants you to be, upang ikaw ay madala ng Diyos sa gusto you niya, have to live where you were. ay kinakailangan mong iwanan ang lugar. You have to get out Kinakailangan mong lumabas in order to go in. upang ikaw ay makapasok. He told him, I will make you a father Sinabi niya, gagawin kitang ama of many. ng marami. He was already old. Siya ay matanda na. Sarah, his wife, past the age of childbearing. Ang kanyang asawang si Sarai ay lagpas na sa panahon ng panganganak. It happened as God said. Ito'y nangyari ayon sa sinabi ng Diyos. At 99 years old, At sa panahon ng 99 na taon, Sarah gave birth. si Sarah ay nanganak ng isang lalaki. No, not 99. Let me put this. At 100 years old, Sa 100 taon, remember that, tandaan nyo ito, there could be, Abraham did see the promise of God. si Abraham ay tinanggap ang pangako ng Diyos. Now I ask you, Ngayon, nagtatanong ako sa inyo, how can a 90-year-old woman carry a child? paano ang isang 99 na taong gulang na babae ay magdalang tao? Unless God Maliban ang Diyos, rejuvenated that woman. maliban ang kanyang katawan ay binago ng Diyos. The impossible was made possible. Ang imposible ay naging posible. He told them they will be in a foreign country for 100 years. Sinabi niya na sila ay mapupunta sa banyagang lugar And then I will bring them out. at sila ay aking muling ibabalik. We know the story of the children of Jacob. Alam natin ang kasaysayan ng mga anak ni Jacob. They were in Egypt. Nasa Ehipto sila. This is a history, it's not a myth. Ito ay kasaysayan, hindi ito isang The Egyptians, they know kataalaman. it. Ang mga taga-Ehipsyo ay nakakaalam nito. The children of Israel left the land. Ang
anak ni Israel ay iniwanan ang lupaing ito. They crossed the Red Sea. Tumawid sila sa Red Sea. They crossed the River Jordan. Tinawid nila ang ilog ng Jordan. They reached their land. Nakarating sila sa kanilang lupain. The same God said, the Messiah shall come. Sinabi nila ang Misaya ay darating, A virgin shall conceive. ang isang dalaga ay magdadalang tao, Mary conceived, si Maria ay nagdalang having tao not known a man. na hindi siya nakakakilala ng sinamang lalaki. People can doubt all those things. Ang lahat ng mga tao ay pwedeng mag-alilangan sa But mga bagay one ito. thing is said, Ngunit merong isang bagay na sinabi, they will kill me. papatayin nila ako. The third day I will come out. Sa ikatlong araw, ako'y muling lalabas. No one has ever said that Walang sino man nagsabi ng gayon in the history of humanity. sa istorya ng kasaysayan ng tao. That Jesus Christ, Si Jesucristong ito, they killed him publicly pinatay nila siya sa karamihan ng mga tao. and slowly. At dahan-dahan, Everyone saw it. bawat isa ay nakakita sa Even kanya. Peter, when he saw what was happening, he said, nah, I'm going. Kahit si Pedro ay nakita niya ang bagay na ito, He denied him pinagkaila niya siya. because the beating was real. The beating was Oh, real. dahilan ang pagpalo, ang paghampas ay The cross was real. ang cross. He did carry it. Dinala niya ito, He got at the cross. dinala siya doon, Naked. Naked. hubad, In front of all sa harapan ng mga tao, on a hill. sa isang burol, That no one can say, no, it was a mannequin. na walang sino man na pwedeng magsabi na yun ay isang manikin lamang. He died publicly. Namatay siya sa harap ng karamihan. So the death of Jesus Christ, no one can doubt it. Ang kamatayan ni Jesucristo ay walang sino mang pwedeng mag-alinlangan. That's the reason why we cannot doubt that our sins were hung with Him. at Yan ang the dahilan, cross. hindi tayo mag-alinlangan ng ating kasalanan ay dinala. sa There is a pamamagitan niya. place where they did bury Jesus Christ. Merong isang lugar na kung saan doon nila inilibing ang ating Panginoon. They even took the rock, they sealed the tomb. Ginulong nilang sa malaking bato upang takpan ang kanyang But libing. the third day, Ngunit sa ikatlong araw, Jesus Christ came out. si Jesucristo ay lumabas. Sister Angelique, can you trust Brother Joseph? Si Sister Angelique ay pwedeng magtiwala kay Brother He Joseph. promised, I will come for you, and he came. Siya'y nangako sa kanya at siya'y dumating. Next time he may make a promise, and then he doesn't fulfill it because it's beyond his control. Pwedeng siya'y mangako sa mga susunod at hindi niya magawa dahil ito'y dahilan, hindi niya nito kontrolado. But this God, Ngunit ang Diyos na ito, in Christ Jesus, sa kay Kristo Jesus, made a promise nangako siya that is impossible for anyone. na imposible para sa sino man, He rose from the dead. siya'y bumangon sa mga patay. He appeared to many. Siya'y nagpakita sa marami. It's true. Ito'y totoo. They saw him Nakita niya siya going up na umaakyat in the flesh. mula sa kanyang sariling katawan. And he said, At kanyang sinabi, I'm going to prepare you a place. ako'y maghahanda ng lugar para sa When iyo. the place is done, Kapag ang lugar na yun ay nakahanda na, I will come ako ay muling and babalik. take you At kukunin kayo so that you can be where I am. upang inyong makita But kung our saan ako meeting naroon. Ngunit ang ating pagsalubong Will be in the air. ay doon sa hangin, alapaap. This is the reason why we trust him. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagtitiwala Because sa it Kanya. says there is one thing which is impossible. Dahilan sinasabi niya na meron lamang isang bagay It's na impossible imposible. for God to lie. Dahil imposible sa Diyos ang magsinungaling. He has done everything. Ginawa niya ang lahat ng bagay. He has paid the price. Binayaran niya ang halaga.
He has taken all your sins. Kinuha niya ang lahat ng inyong kasalanan. He is buried with him. Siya, ito ay inilibing And the na when he kasama niya. rose, At nang siya'y bumangon, He left them there. iniwanan niya ang lahat ng bagay na ito. God promised Ang Diyos ay nagngako never to remember them. na hindi niya na ito aalalahanin pa. But He didn't say people want to remember them. Pero hindi niya sinabi na mga tao hindi na maalala ito. Right. People will remember. Ang mga tao ay pwedeng maalala ang inyong kasalanan. People will try to remind you. Ang mga tao ay pwedeng ipaalala sa inyo ang But inyong kasalanan. this God Ngunit ang Diyos na ito, said your sins are forgiven. sinabi niya ang iyong And kasalanan I ay will pinatawad. never remember them. At hindi ko na aalalahanin pa ang lahat ng yan. And on that day, At sa araw na yon, the true judge ang tunay na hukom is this God ay ang Diyos na who ito said, na I nagsabi will never remember your na sins. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong kasalanan. Why do I have now to doubt Bakit ngayon ako ay the mag-aalinlangan salvation of God? ang kaligtasan ng Diyos? Just because you stumble today, Dahilan ba ikaw ay natisod ngayon? that doesn't disqualify you from the Hindi ito salvation of magiging daan para ikaw ay madisqualified. The just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. This is to lead you to believe this God, Upang ito'y nagdadala To lamang sa iyo believe para His sa palatayanan siya at ang kanyang mga to salita. trust Him, Para tumiwala to sa kanya. know for sure Upang tiyakin that your election na ang iyong ang pagpili was sa iyo sealed before the foundation ay of the world. tinatakan na bago pa tinatagan sa libutan. It's not because you started preaching Hindi ito yung dahilan na ikaw nagpasimulang nangaral or because you sing well in church o kaya ikaw ay nakakita ng or simbahan because you are the great donor of money for the church. o kaya ikaw ay pinakamalaking nagbibigay sa iglesia. Salvation is of the Ang Lord. kaligtasan ay galing sa Panginoon. Let's continue. 1 Corinthians patuloy. chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. From verse 5. First Corinthians, yeah. 1 Corinthians chapter 1, sorry, from verse 5. 1 Corinthians chapter 1, from verse 5. That in everything ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, sa lahat ng kaalaman. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patutuo ni Kristo. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob, nagsisipaghintay sa paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mga magpagwikaan sa karawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Talking about the riches, as the sister saying, the riches we have in Christ. Pag-uusapan natin, kagaya ng sinabi na ang Enriched by Him kayamanan kay Kristo, in all utterance, that means in all the word and the knowledge of God. sa lahat ng mga salita at kaalaman sa Diyos. To have the word of God is the richest thing that you can have. Ang matanggap ang mga salita ng Diyos ay isang kayamanan na pwede nating matanggap. And the knowledge of that God who is the word. At ang kaalaman sa Diyos na yun na siyang ang kanyang mga salita. That's why, my brothers and my sisters, Yan ang dahilan, aking mga kapatid.
Anyone can say there is a God of Israel. Pwedeng magsabi, merong Diyos ang But Israel. when you get to know this God, Ngunit kapag nakilala mo ang Diyos na ito, you will learn to love Him even more. matututunan mo siyang mahalin ng And labis trust Him even more. at pagtiwalaan siya ng lubos pa. Knowing that, Sa pagkaalam nito, for me, para sa akin, He left His glory. He left His glory. iniwanan niya ang kanyang kalawalatian. For me, Para sa akin, He died at the cross. namatay siya sa cross. For me, Para sa akin, He's going to prepare a place. siya'y naghanda ng lugar para For sa akin. me, Para sa akin, He is coming. siya ay darating. Why? Bakit? So that I don't have to face that dreadful day. Upang hindi ako humarap sa kakilakilabot. ng And araw na iyon. now, while waiting, At ngayon, habang we naghihintay, are blessed with the riches of His word tayo'y pinagpala ng kayamanan ng in kanyang mga order salita to be blameless at the appearing of our Lord upang Jesus tayo'y Christ. maging mga walang dungis sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, I will start from verse 1. We will stay there for a long, because I want to read from verse 1 to 12. I may skip some few, but I will start. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you all, how that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and the prophet by the Spirit. That, what is that mystery? Read the verse 1 to 5. Dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyong mga hintil, kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay binigay sa ikagagaling ninyo, kung paanong sa pahayag ay pinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita, sa pamamagitan niyoon ay sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao na ngayon, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Amen. Now, the mystery spoken here, which was hidden. Ang hiwaga na minsan ay And I nakatago. thank God I had to be born in this church age. I thank God I had to be born in this church age. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ako'y pinanganak sa Verse lugar 6. na ito. Sa verse 6. That the Gentiles should be fellows and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paul was a Jew. Paul was a Jew, an Israelite. Sa isang Hudyo, sa Paul, Israel. yeah, Si Pablo ay isang Israelita. of the tribe of Benjamin. Sa tribo ni Benjamin, But God gave him the revelation that we, the Gentiles, ngunit siya ay binigyan ng kapahayagan na were tayong mga hintil to be partakers of the same promises given to the children of Jacob. ay magiging kabahagi ng pangako na kagaya ng mga anak ni Jacob. The God of Abraham was to be the God of you here in the Philippines.
ang Diyos ni Abraham ay siyang magiging Diyos ninyo dito sa The Pilipinas. promises made to Abraham were to be the promises made to you. Ang pangako na ibinigay kay Abraham ay siyang pangako na ibibigay sa And inyo. this has to be communicated to you through the gospel. At ito'y binibigay sa inyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. That's why in verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay binigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Stop there. You understand, Naintindihan natin, Paul was called si Pablo ay so tinawag that we can come to know this. upang ating mapaunawa ang mga bagay nito. This God who said, Ang Diyos na ito na I am the nagsabi, God of Israel. ako ang Diyos ng Israel. And now you could say, At ngayon ay pwede I niyo am your sabihin, God. ako ang inyong He is Diyos, my God. ay aking Diyos. All the promises made to Abraham, At lahat ng pangako na ginawa kay Abraham, I can be partaker to those. ako ay pwedeng maging kabahagi ng mga ito. I don't know if you perceive that. I don't know if you understand Hindi ko alam kung ito'y inyong napag-unawa, the riches of the grace ang of God. kayamanan ng biyaya ng Diyos. That you here Na kayo dito should be the same ay maging katulad, partakers of the promises nakaparehong katulad na kabahagi ng pangako inheritance sa kanyang that was kayamanan given to Abraham. na siyang ibinigay kay Abraham. We continue. Tayong papatuloy. Verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and the powers in heaven, heavenly places, might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. Verse 12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith in Him. Amen. At may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay nilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. All this God wanted to do and wanted to make it known unto you. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nais niyang ipaalam sa inyo And that by His love at sa pamamagitan ng and Kanyang through the pag-ibig preaching of the at sa gospel, pamamagitan ng pangangaral ng salita that ng you Diyos, are not in this world by chance. na ikaw ay dumating sa sanlibutan ito hindi And you are aksidente not where you are by chance. at hindi ka narito sa aksidente lamang. But it's because God wanted to take you back to Himself. Ito'y dahilan gusto Kanyang ibalik So that you don't have to get lost with the dying world. upang ikaw ay hindi makasamang mapahamak ng papunta sa kamatayang mundo. Because hell was not prepared for you. Sapagkat ang impyerno ay hindi nilalang para sa inyo. You can say, yes, the Jews did this and the Jews did that. We will start closing with the book of Acts.
chapter 2, Acts chapter 2. from verse 22. This is the sermon of Peter. Ito This is what he's pangaral ni telling people on Pedro. that day. Sa araw na yun. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and the signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hand have crucified and slain. Kayo mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ng inyong ipinako sa krus at pinatay. Just as your presence here is not by accident, Jesus Christ didn't die by accident. Kung kayo ay narito hindi sa aksidente, si Jesus ay hindi na rin namatay It na was aksidente. by the determinate counsel and the foreknowledge of God. Ito ay sa paunang kaalaman at plano ng Diyos. He had to die because God loves you. Kinakailangan niyang mamatay sapagkat minahal kayo ng Diyos. Verse 27. Acts chapter 4, verse 27. For of a truth against the holy child, Jesus, whom thou hast anointed both Herod and the Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahira ng dalawa, si Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga hintil ng mga bayan ng Israel sa nanangagpipisan upang gawin ang anumang naitakdana ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. In regard to the death of Jesus Christ, we are all guilty because even the Gentiles conspired in it. Kung hindi sa kamatayan ng ating Panginoon, tayong lahat ay magiging guilty o makasalanan. But all that was done so that it can, according to the counsel that determined before that it has to be done. Ang lahat ng ito ay kinakailangang maganap ayon sa panukala ng Diyos. It's not only the Jews who killed Jesus Christ. Hindi lamang ito dahilan sa The Gentile pinatay. conspired too. The Gentile conspired too. Ito'y sa sabwatan din ng mga hintil. And now this leads us to one question. Ito'y magdadala sa atin sa isang bagay. The one which was asked in the book of Acts. Ang bagay na itinanong sa aklat ng... We know Jesus Christ died. Alam natin na si Jesus ay namatay. And God raised him up. At siya'y binangon. Now the question is, Ngayon ang tanong ay, if death strikes today, kung ang kamatayan ay darating ngayon, will you come out? ikaw kaya ay makakalabas? If you can come out, by what power? Kung ikaw ay makakalabas, ay sa anong klaseng kapangyarihan? 2 verses I will give. Dalawang talata. ang gusto kong bigyan. Romans chapter 8.
Romans chapter 8, I believe it's in verse. The Romans chapter 8, verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa pangapatay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. This is what separates us from the rest. Ito ang naghihiwalay sa atin sa iba. God, Ang Diyos in the form of his spirit, sa anyo ng kanyang Espiritu, wants to dwell in men and women. gusto niyang manahan sa mga babae at lalaki. The only assurance you can have Ang tanging katiyakan mo lamang na pwedeng matanggap before the end of this day bago magtapos ang araw na ito is the Spirit of God dwelling in you. ay ang Espiritu ng Diyos na tumitira sa iyo. It's not I am in the message. Hindi ang pagkarinig lamang sa mensahe. I know William Branham. Nakilala ko si William Branham. I know the quote. Alam ko mga Is the quotation. Spirit of God dwelling in you? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa inyo, If you have to rise from the dead, if you have to rise from the dead, kung kinakailangan mong bumangon mula sa mga if patay, you have to be transformed kung kinakailangan mong mabago at the coming of our Lord Jesus Christ, sa pagpaparito ng ating Panginoong that Kristo, Spirit must be dwelling in you today. ang Espiritong iyon ay dapat tumitira sa inyo ngayon. We can sing, Pwede tayong umawit, we can preach. pwede tayong mangarap. That's not the guarantee. Hindi yun ang garantiya. The only assurance, Ang tanging katiyakan, if the Spirit of God dwell in you. kung ang Espiritu ay tumitira sa iyo. This is where now preachers have to tremble. Dito ang mga mangaral ay dapat Anyone can preach. Bawat isa ay pwedeng mangarap. Anyone can sing. Pwedeng But umawit. is the Spirit of God dwelling in you? Ito yung Espiritu ng Diyos na tumitira sa iyo. That's the only requirement. Ito lamang ang tanging pamantayan. How will you know? Paano mo malalaman? Because you need to have that assurance. Dapat, dahil kailangan mo matanggap ang katiyakang iyon. And how will you receive that Spirit? At paano mo tatanggapin ang Espiritu If iyon? you've never received it, Kung hindi mo pa ito how will tanggap, you receive that paano Spirit? mo ito tatanggapin? Because no one in this world will ever escape the dreadful day. Ngunit walang sino man o isa nang makakatakas sa The kakilakilabot only ng way is araw ng through the Diyos. rapture. The only way of escape Ang tanging paraan ng pagtakas is through the rapture. ay sa pamamagitan ng When the pag-agaw. Lord Jesus Christ comes. Sa panahon ng But in pagparito order ni to make it Kristo. to the rapture, Ngunit paano mo the Spirit of God must be dwelling in you. ngunit upang ikaw ay makasama sa pag-agaw, kinakailangan ng Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. How will I get it? Paano ko matatanggap ito? What will I do now? Anong dapat kong gawin ngayon? I've been in the church for so many years. Ako ay nasa simbahan na sa marami ng I've been taon. giving money to the church. Ako ay nagbibigay ng pera sa mga But if simbahan. you got the Spirit of God in you, Ngunit kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, you can't buy it with money. hindi ka pwedeng pumunta rito sa pamamagitan ng pera lamang. The question was asked. Ang tanong Acts chapter 2. ay tinanong, Start from verse 36. The conclusion of the preaching of Peter, verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this,
they were pricked in their heart, and they said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? I am blessed with a loud voice. Men and women, what? Men and brethren, what shall we do? Verse 26 and 27. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinakaw sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? What shall we do? Anong gagawin namin? We thought we were in the tabernacle, Iniisip nila na sila'y nasa spending tabernakulo. time in temples. Naroon nag-uubos ng oras Now, sa what shall templo. we do? Ngayon, ano ang aming gagawin? I always say we are in the message. Lagi natin sinasabi, ako'y nasa And now mensahe. you say we need the Holy Spirit. Ngayon sinasabi natin, But kailangan what shall we mong do? Espiritu Santo. Ngunit ano ang gagawin namin? That answer is valid even today. Ang sagot na ito ay katanggap-tanggap hanggang sa Verse panahon ito. 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent, Magsisi, turn bumaling from wherever you've been looking at kung saan ka man nakatingin, to Jesus Christ, papunta kay Jesus, the Lamb of God ang kordero ng Diyos that takes away the sins of na the siyang world. nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Turn to Christ. Bumaling ka kay He is Jesus. the one who did carry your sins. Siya ang magdadala ng iyong He is the kasalanan. one who died. Siya ang namatay. Not only he died, Hindi lamang siya he namatay, rose again to siya justify you. nagbangon sa mga patay. That has never changed. Yun ay hindi magbabago. To receive the Spirit of God, Para tanggapin ang Espiritu ng you Diyos, must repent. dapat kang magsisi. You must turn from yourself, away from yourself, Kailangan kang bumaling mula sa iyong turn sarili. away from your traditions, Bumaling ka mula sa iyong mga turn tradisyon. away from anything else Bumaling ka mula sa maraming mga bagay to Jesus Christ. kay Kristo Jesus lamang. You must come out Dapat kang lumabas in order to go in. upang ikaw ay makapasok. That's it. Yun lamang. Nothing more. Walang iba. Repent is I believe Ang pagsisisi ay nagsasabing, ako ay naniniwala that Jesus Christ na ang Jesus na ito, for my sin, para sa aking kasalanan, he died. siya'y namatay. And I believe it in my heart. At ang pagsampalataya sa aking And puso I will confess it at ang aking pagpapahayag that nito, when he died, na nang siya'y mamatay, I died with him namatay ako through nakasama the niya water baptism. sa pamamagitan ng bautismo And sa when tubig. he rose, At nang siya'y bumangon, I rose up with him ako'y bumangon kasama niya to be a new creature. upang maging isang bagong nilalang. If you believe Kung ikaw ay sumasampalataya without doubting, na walang pag-aalinlangan, God Almighty ang Diyos na has makapangyarihan the obligation ay merong obligasyon to put His Spirit in you, na ilagay niya ang kanyang to Espiritu sa iyo guide you upang from now on unto the end. at ikaw ay dalhin mula ngayon hanggang doon sa kawakasan. You don't dance for it. You don't dance to receive the Spirit. Hindi mo kinakailangan sumayaw para tumanggap ng Espiritu. There is no any other way. Walang ibang paraan. You must identify yourself with the Word of God. Kinakailangan mo makilala ang iyong You sarili sa must salita ng Diyos. believe the Word of God. Dapat mong sampalatayanan And ang salita that ng Diyos. Spirit in you Na ang Espiritu ng iyong nasa iyo will never doubt God.
ay hindi mag-aalilangan sa Because Diyos. God cannot doubt himself. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng mag-alilangan sa kanyang sarili. We are going to Zion. Tayo papunta sa Zion. We are going to see the Lord. Makikita natin ang Panginoon But to get there, ngunit upang po makarating doon, if the Spirit of God dwells in you. dapat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa Don't inyo. be content only with the message. Huwag kang makontento lamang na ikaw ay nasa This mensahe. message is telling you to turn to Christ. Ang mensaheng ito ay nagsasabing bumaling ka And kay when Kristo. you turn to Him, At kapag ikaw ay bumaling sa Kanya, God Almighty ang Diyos na makapangyarihan will place His Spirit in you. ay ilalagay niya ang kanyang Espiritu It's sa not iyo. written about William Branham. Hindi ito may kinalaman kay William Branham. No, sir. Hindi. No, ma'am. It's all about Christ. Ito'y kay Kristo lamang. It's all about the finished work of Calvary. Ito'y lahat sa tinapos na gawa ni And Kristo. this is to each and everyone who hears the gospel. Ito'y para sa bawat isa na makakarinig ng Ebanghelyo. For God loves the world Sapagkat inibig ng Diyos that He ang gave His sanlibutan only begotten na Son, ibinigay niya ang kanyang bugtong na that anak whosoever believeth upang sino man ang sumampalataya should not perish, ay huwag mapahamak but have everlasting kundi life. magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's it. Yun lamang. That's the love of God expressed. Yan ang pag-ibig ng Diyos na nahayag. Now, those who were with Him Lahat ng sila ay before kasama the niya foundation of the world, bago itinatag ang sanlibutan. they will say, "Here, my Lord, At sasabihin, sila'y magsasabi, ako, I Panginoon, come just as I am." ako'y lumalapit ng ako lamang. Don't try to change yourself. Huwag mong isiping baguhin ang iyong You will sarili. be a hypocrite. Ikaw ay magiging isang Let Him change hipokrito. you. Bayaang siya ang magbago sa iyo. Come as you are. Lumapit ka kung ano ka. Let Him change you. Bayaang siya ang magbago sa iyo. This is me, Ito'y ako, Amand, Aman, the sinner. isang makasalanan. I've done this. Ginawa ko I've ito. done that. Ginawa ko yon. I didn't know Hindi ko alam how much you love me. kung gaano ka ako Lord, kamahal today, ng Diyos. Panginoon, ngayon, Take my heart. kunin mo ang aking Take puso. my life. Ang aking buhay I surrender. ay aking sinusuko sa Lead me, iyo. Lord. Gawin mo ako. If you are sincere, Kung ikaw ay sincero, today, ngayon, the Spirit of God ang Espiritu ng Diyos will dwell in you. ay darating sa iyo. And He will guide you At iakayin ka niya on that highway sa landas na ito we read in Isaiah 55. na binasa natin sa Even a Isaiah. fool shall never get lost. Kahit man ang mangmang, Then ay you di will say, At iyon sasabihin, with confidence, may katiyakan, I am marching to Zion. ako ay lalakbay papunta sa Sion. Amen. Amen. Do you believe it, church? Naniniwala ka ba? Before the foundation of God, Bago itinatag, God chose you. pinili ka na ng You're not Diyos. here by chance. Hindi ka narito Then sa believe aksidente. At ang That same pagsampalataya, God who brought me here today, He will lead me all the way to the end. kung siya ay nagdala sa akin, ako'y aakayin niya hanggang sa kawakas. He's not asking you to memorize the Bible first. Hindi niya hinihiling na memorize mo ang Just buong as you are Biblia. today, Tanging lamang bagay, come to Him. lumapit ka sa Kanya. Lord, Panginoon, I didn't know it. hindi ko alam ang bagay. Now na I ito. know how much you love me. Ngayon, nalalaman ko gaano mo ko And kamahal. for me, At para sa akin, you bled. ikaw ay namatay. I surrender. Yun lamang. It's like Abraham, Kagaya ni Abraham, trust that God. magtiwala ka sa Diyos na yun. He has never lied. Hindi siya nagsisinungaling. He will never lie. Hindi rin siya maaaring This magsinungaling. world is ending. Ang mundong ito ay It pagtatapos will na. get worse. Ito'y lalala pa. There is a dreadful day that is coming. Merong kakilakilabot na panahong darating. Will you be among the wicked? Ikaw ba ay kasama ng masama? Or will you be among those who fear? O kaya His kasama ka ng mga natatakot sa Diyos? If you believe Him today Kung naniniwala ka ngayon sa Kanya, with all your heart, ng buong mong puso, repent, magsisi ka, turn away from the world, bumaling ka mula sa to mundo come to Him at lumapit ka sa Kanya, just as you are, kung ano ikaw, you will see His face. ay makikita mo siya, ang Kanyang muka.
Don't be deceived. Huwag kang magdaya. There is no any other way. Walang ibang paraan. There will never be any other way. At hindi magkakaroon ng iba pang paraan. All you need to know, Ang tangi mong dapat malaman. God identified himself as one. Pinakilala niya ang kanyang sarili He na revealed nag-iisa himself in Christ sa pamamagitan ni Hesus Kristo. to save me Pailagtas ako so that I can be like him. upang ako ay maging katulad niya. May the good Lord richly bless you. Amen. To the pastor.